still skeptical about that move actually, kung talagang sincere. Actually, there is such a credibility gap between the president now and the people na kapag sinabi ni Pangulong Marcos, ngayon ay Biyernes, baka i-fact check mo pa sa Google. Yun ang masaklap. Tayo na ganun nakasinungaling si Bongbong Marcos na kahit na factual na yung sinasabi niya, the boy who cried wolf. The boy who cried wolf, yung putyang inang yan. Dahil sa katarantaduhan kasinungalingan niya, wala nang naniwala sa kanya. Ganun si Bongbong na pag sinabi niya Biyernes ngayon, putang ina Biyernes ba ngayon, baka Sabado na. Ganun siya kasinungaling. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag. Ayun. Ay, magandang araw mga Banateros. Magandang araw. Banateros Worldwide. Ito na naman po ang inyong pinakapaboritong fake news peddler. Walang kwentang vlogger. O sinungaling na si Boss Dada. At katulad pa rin ng dati. Disclaimer lang. Ako po ay walang silbing tao. Kaya wag niyong paniwalaan. Another day. Another uratan session again with yours truly, Boss D. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo, atay, balon-balunan, kaluluwa at mga puso ng mga buwisit, switik, salot, mga putok sa buho, mga sindikato, magnanakaw, mambubudol, sinungaling, mandurugas, lahat ng mga kawatan, lahat ng mga kuratong baliling. Ayan, pag-uusapan natin sila. At tayo na naman po ay magre-react sa mga walang kakwenta-kwentang balita nang galing sa mga Judas, Santanas, Barabas. Ay, maraming salamat sa lahat ng mga tumatangkilik sa ating channel. Salamat po sa inyong malupit na mga subscription. Salamat po sa mga bagong subscribers. Doon sa mga lumang subscribers, salamat din po for staying. At siyempre, yung mga nag-comment, maraming salamat. At yung pong mga kababayan natin na nagsusuper thanks. Thank you very much. You are all appreciated. Ayan na nga, mga bossing. At meron tayong bagong aabangan. Meron tayong bagong aabangan dyan sa SMNI Banateros. Ang talaga namang kaabang-abang na bagong format natin. Kasi masyadong disente. Kaya ang Banateros, tabangan nyo rin. Meron kaming upcoming na guest na talaga namang wiwindangin ng aming upcoming guest yung buong mundo ng politika, mundo ng kahit hindi politika. Nako, grabe, talagang abangan niya. Malapit na saktong-sakto may bago tayong setup. At alam niyo yung aming programa dyan sa SMNI, magigisang 24 oras. Abangan ninyo, talagang malupit. Yung mga hindi pa po nagla-like dyan, nag-share. Like and share muna bago kayo mag-comment. Yung mga kakapasok lang. Subscribe na lang kasi marami pa akong nakikita rito nanonood na hindi pa nakasubscribe. So, do not forget to subscribe. Malupit ang mga pag-uusapan pa rin natin ngayon na tayo pa rin ay nakatutok sa mga kabulastugan sa gobyerno,
tayo pa rin po ay nakatutok doon sa mga pambubudol na ginagawa sa atin sa araw-araw. Ayan nga mga bossing, mainit ang mga issues ng bayan natin pero marami po tayong mga nakakalimutan na mga issues. Kailangan po nating hindi kalimutan ang mga issues na importante sa ating bayang Pilipinas. Andiyan yung pandaraya sa eleksyon, nandiyan yung kaliwat kanang pambubudol ng ating administrasyon, nandiyan po yung mga lantarang connivance, riding in tandem ng mga putanginang mga komunista. Oo, mga komunista at mga taong gobyerno. Grabe mga bossing. Lutang na lutang ang mga komunista. Kaya nagpapasalamat si Risa Ontiveros dahil nakabalik na daw sila. Yun daw pong pagbabalik ng kanyang mga kasamahan sa Kongreso sa ngalan ni Chel Jokno, ni Leila de Lima, ni Bam Aquino sa Senado at ni Kiko Pangilinan ay unti-unti na daw silang nanunumbalik sa pamahalaan. Alam naman natin na yung mga punyeta na yan, alam naman natin na yung mga punyemas na yan, yung mga salot, yung mga kutong lupa na yan, alam naman natin mga komunista yan, mga makakaliwa, mga salot sa lipunan, mga kalaban ng gobyerno na nagdamit ng disente. Oo, dating nakikibaka, ngayon nasa pamalaan, pasahod ng taong bayan. Habang sinisira nila ang Pilipinas mula sa kaloob-looban. O wag na tayong magpapabudol, i-expose natin ang kahayupan ng lahat ng mga switik na yan. O pag-uusapan natin yan ng malupit at magpapakita rin tayo ng mga balita. Pero dito muna tayo sa ating unang paksa. Ano ba yon? Oo, ang ating unang paksa mga bossing ay yung itong unang paksa natin. Ayan, syempre palakpakan natin. Congratulations sa ating pinakamamahal na si Pangulong Rodrigo Duterte, si VP Sara Duterte, at itong si Bobong Marcos. Bobo Marcos yan, hindi yan Bongbong Marcos. Walang hiya, nakakadire, nakakahiya, mantakin mo mga boss. Etong si Rodrigo Duterte ngayon ay nakakulong sa Ibayong Dagat at siya ay nililitis ng ibang lahi. Oo, at sinasabing, kasi usually kapag ang isang tao ay ipinatapon mo na sa ibang bayan, itinapon mo na, inilabas mo na sa bayan mo, ipinamigay mo na, ibig sabihin yan, wala na yang silbi sa'yo. Or ibig sabihin niya, sobrang switik niyan, sobrang pabigat. Oo, kaya talaga naman, kailangan nang mawala sa bayang Pilipinas. Kaya ipinatapon, oo. So ngayon, mga bossing, ito ang nakakatawa ngayon, mga boss, ha. Ang nakakatawa ngayon is itong presidente natin na nagpatapon. Akala niya na yung ginawa niya na yon tapos na problema niya. Akala niya yung kanyang pakikipagsanib puwersa sa mga komunista at yung pagsunod sa mga komunista na ipadala si Pangulong Duterte sa ibang bansa, akala nila ay katapusan na ng mga Duterte at akala nila na dahil doon aangat ng aangat ang pagmamahal, tiwala ng taong bayan sa kanila. Ang pinakamasaklap nito, yun, nag-backfire lahat yan sa mga pagmumukha nila. Ayan, kita nyo naman,
kahit doblehin mo, o kailangan mo pang doblehin yung porsyento ni Marcos ngayon. Kailangan mo pang doblehin para lang umangat siya ng 1 punto kay Pangulong Duterte. At dito naman kay VP Sara na may 50% trust rating. Oh, ang layo pa rin ng agwat niya sa kabila ng paggamit nila ng lahat ng resources ng ating gobyerno, nakipagsanib puwersa sa komunista para lang mapabagsak itong pamilya Duterte. Pero palakas pa rin ang tiwala, pagmamahal ng taong bayan sa mga Duterte. Kaya nga, with this recent trust rating ng mga selected personalities na ito, makikita mo talaga na merong malawakang pandaraya, may malawakang election fraud, at may malawakang paglabag sa batas nitong nakaraang eleksyon. Oo, ayan na, nakikita mo 63% at 50%. Again, itong mga kandidato natin na mga na mga Duterten, lahat 'yan ikinandidato na itong dalawang ito. At nakita naman natin kung gaano karami lumabas sa mga kalsada noong mga panahon na nagpuprotesta ang taong bayan. So sabi ko nga, protest vote itong mangyayari, hate votes yung mangyayari dito sa eleksyon. Excited ang taong bayan, bumoto, putang ina niyan. Tapos dinugas ng mga komunista. Komunista yan, mga boss. So nakakahiya itong ating presidente na kahit na ano nang gawin ay wala ang silbi. Walang pagmamahal ng taong bayan. Sabi ko nga sa inyo nasa Malaysia yan ngayon. Meron pang kapal ng muka na magpakita, humarap sa mga world leaders. Merong kahayupang ginawa ito dito, which is yung pinakapagtataksil sa bayang Pilipinas. Pinakapagtataksil yung ipadala itong si Pangulong Duterte dyan sa ICC. Alam nyo ba na marami akong mga kaibigan na mga ordinaryong tao. Itong mga kaibigan ko na to ay mga non-political. Kaibigan ko ito sa personal na buhay na malayo sa politika. I've received at least more than 10 messages coming from these people na non-partisan Non-partisan, di ko alam kung mga Marcos, baka Dilao. Basta never ko silang narinig, nakita sa mga wall nila nagpo-post anything political. Pero nagtatanong sila sa akin, Boss Dada, anong mangyayari kay Duterte? Makakauwi pa ba yun? Makakauwi pa ba? Anong mangyayari sa kanya? Alam mo lahat sila, yun ang tanong sa akin. Alam mo lagi kong sinasabi sa kanila, putang inang yan, binudol kayo Binudol kayo nito ni Bongbong Marcos Kasi lahat sila mga bossing, bumoto sila kay Bongbong Marcos kasi nga yun yung nakikita nilang pinakamalakas. Majority ng mga Pilipino na hindi involved sa politika, doon lang nagbabase. Mga well-off naman kasi, hindi naman nagrereklamo sa traffic, hindi nagrereklamo sa tuition, may mga kaya din sa buhay. So wala silang paki sa politika. Trabaho lang sila ng trabaho, travel sila ng travel, bili sila ng gamit. Wala silang paki dyan sa awayan sa politika. Pero naiintindihan nila yung sitwasyon ng Pilipinas ngayon. At dati silang, mantakin mo, ilang administrasyon ko ng kaibigan to mga to, never naging partisan ng mga yan. Ngayon lang sila nagtanong sa akin, gulat na gulat nga ako So ako naman, syempre, being a political commentator, nilalahad natin, sinasabi natin, doon sa mga bagong bukas ang mga mata, patungkol sa mga totoong nangyayari sa bayan natin. They voted for BBM kasi daw, alam nila na na itutuloy yung mga proyekto daw ni Duterte, tsaka wala naman daw silang paki. Di bali na daw si Bongbong kesa daw kay Lenny. Isipin nyo, ang daming nabudol ng hayop na ito.
na akala niya binoto talaga siya ng tao dahil mahal na mahal siya ng mga Pilipino. Hindi. Binoto ng tao itong si Bongbong Marcos dahil wala na lang silang choice. As much as they want Isko Moreno, alam nila na hindi pa hinog. Akala kasi ng mga putang ina walang alam sa politika na itong pagiging presidente, akala nila parang prutas na kailangan hinug ka. Kailan mo malalaman? Kailan mo malalaman na ang isang tao ay hinog na? Para magsilbi sa bayan natin. Putang ina niyan. Tatanungin ko kayo ngayon, ilagay nyo sa comment section. Kailan natin malalaman kung ang isang tao ay hinog na? Baka hinog na yan para magnakaw katulad nito ni Bongbong. Hindi ba? Naglagay kayo, hinog na hinog. Putang ina niyan, hinog na hinog yung tama. Batak na batak talaga. Putya yan, simula unang araw hanggang ngayon, walang nagawang matino. Lahat ng mga gabinete niya, puta, wala ring mga nagawang matino. Bibigyan ko kayo ng isang example na walang ginawang matinutong hinayupak na to. Hindi ba sinabi niya itutuloy niya lahat ng mga plano ni Presidente Duterte? Isa sa mga plano ni Presidente Duterte, mga bossing, ubusin ang komunismo. Ubusin ang komunista kasama si Inday Sara. Kaya nga inire-request sana ni Inday Sara, sa akin mo ibigay. Sa akin mo ibigay yung tawag din pagiging Department of National Defense o kaya National Security Advisor. Bigay mo sa akin. Ang purpose talaga ni Sara Duterte is to really pound on this communist. Matanggal itong mga ito. Anong ginawa nito ni Bongbong Marcos? Nakipag-peace talks ang mga hinayupak. Nung nakipag-peace talks itong kupal na ito, biglang nagpunta to sa Amerika. Anong nangyari pagbalik niya? Pagbalik niya, satanas na siya. Satanas na siya, mga bossing. Anong unang nangyari? Kita ninyo Una nilang binanatan si Pastor Apollo Kibuloy at ang KOJC. Yan ang unang-una nilang binanatan. Yaang KOJC. Anong ginawa nila? Hindi ba yung pagkubkob nila? Alam mo kung bakit ko masasabi na galawang komunista ito? Bibigyan ko kayo ng isang matinding kwento, Nagsimula pa ito noong unang panahon. Hindi, itong kwento na to, totoo ito, Noong nagsisimula pa lang, mga bossing, si Pastor Apollo Kibuloy na dinidevelop yung kanyang mga lupain diyan sa Tamayong, Prayer Mountain and Glory Mountain. Noong mga panahon na yan, kasi madami kasi talagang mga rebelde diyan, mga NPA, ganyan. Marami talaga diyan. So ngayon, mga bossing, nung na-establish na ni Pastor Apollo Kibuloy yung mga lugar na yan, tinatakot siya ng mga terorista diyan, yung mga NPA. Tinatakot siya. Una, hinihingan si Pastor Apollo Kibuloy ng mga revolutionary tax na yan. Hinihingan siya ng pera for protection. Hinihingan siya ng pera for protection, merong isang broadcaster diyan sa Davao na hinihingan siya ng pera para sa protection, paano mo ko poproteksyonan? Ayaw na ayaw pa naman ni Pastor Apollo Kibuloy noong parang binubuli-buli ka. Sa lahat ng ayaw niya yung ganyan. Kaya nga sabi ko sa inyo sa panaginip ni Jay Guevara may nag-alok kay Pastor Apollo Kibuloy ng 400 million na para lang siya'y makaposisyon sa pamahalaan sa gobyerno, panalong yung senador. Tinanggihan nyo ni Pastor. Alam mo kung bakit? Sabi nga ni Pastor, tumatakbo ako bilang senador para labanan ang korupsyon. Tapos sisimulan ko yung aking karir sa politika, sa korupsyon. Ganyan kalinis. Again, palaginip ni Jay Guevara yan.
Hindi totoong nangyari yan. Pero sa panaginip, mantakin mo hanggang sa panaginip ni hindi mo kayang i-corrupt si Pastor Apollo Kibuloy, di ba? So to cut the chase, mga bossing, to cut the chase, hinaharas ng mga NPA si Pastor Apollo Kibuloy diyan sa Tamayong. Siyempre may bakod sila. Meron daw mag-ano sa kanila ng balita na, oy, nandiyan dyan si Commander Kepweng. O, nandiyan daw sila, Commander Kepweng, papasukin daw yung iyong compound. O, ang laging sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy, hanggat hindi sila tumatawid sa bakuran ko, pabayaan mo sila, hindi ako natatakot sa kanila. So nasa labas na mga armado nasa labas na ng gate nila, mga armado. Tinatry ng mga hayop na yan na takutin ng KOJC para umalis sila sa lugar na yan. O anong ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy? He stood his ground. Kahit wala silang mga armas, he stood his ground. Ang sabi niya, pabayaan mo sila, kahit magtayo sila ng mga bahay nila sa labas ng bakuran, wala akong pakialam. Wag na wag lang silang papasok dito sa loob dahil handa kaming lahat mamatay para ipagtanggol etong aming property. So itong mga komunista na ito, gusto na nilang pasukin si Pastor Apollo Kibuloy noon pa. Kaya lang wala silang lakas, wala silang tapang para gawin yun. Until fast forward mga bossing, nagtagumpay for the first time, mga bossing, for the first time, pinasok yung matagal na pangarap ng mga NPA na pasukin ang mga properties ni Pastor Apollo Kibuloy for how many governments na ang dumaan. Noon, katulong ni Pastor Apollo Kibuloy ang militar at saka ang mga pulis para mapigilan yung mga NPA na makapasok sa kanyang property. Ngayon, mga bossing, nung nanalo si Marcos at nagkaroon ng marriage yung gobyerno at yung mga makakaliwa dahil sa peace talks. Matatalo na to nakipag-peace talks pang mga gago. Simula noong nag-asawa ang mga gunggong na taga-gobyerno at itong mga makakaliwa, anong nangyari? Unang-unang ginawa nila, pinasok ng pulis ang KOJC. 16 days. Illegal. Paanong illegal? Iba yung tao sa warrant of arrest, walang search warrant, iba ang address, winasak ang property, pinasok. Anong kaibahan? Ang kaibahan, yung dating kasama ni Pastor Apollo Kibuloy na sundalo at pulis na lumalaban sa mga makakaliwa ay ginamit ng mga makakaliwa para maisakatuparan yung kanilang matagal ng pangako na mapasok si Pastor Apollo Kibuloy. Nakita ninyo, yung nangyari na yan, mga bossing, yung mga pulis na pumasok dyan sa KOJC, wala silang kamalay-malay. Saan nagsimula itong issue ni Pastor Apollo Kibuloy? Nagsimula yan kay Risa Ontiveros. Kay Risa Ontiveros nagsimula yan. Sino si Risa Ontiveros? At ano si Risa Ontiveros? Si Risa Ontiveros ba ever kinundina ang NPA sa mga ginagawa nilang kahayupan, sa mga pinapatay nila, sinusunog nila, ina-ambush nila ng mga Pilipino? Never. So nagsimula sa bogus na hearing ni Ontiveros. Pagkatapos noon, sinundan ng hearing sa Kongreso patungkol sa prangkisa ng SMNI. Tapos naglabas ang Senado
naglabas ang Senado ng contempt order, pinaaresto si Pastor Apollo Kibuloy. Pinaaresto ang isang pastor na merong complainant na isa. Oh, so yun yung pattern. Napapansin ninyo, nagsimula sa isang makakaliwang senadora. Oh, pagkatapos pinasok itong compound ni Pastor Apollo Kibuloy, araw-araw hinahalughog. Naghahanap sila ng ewan ko kung ginto, naghahanap sila ng mga ikakaso kay Pastor Apollo Kibuloy. 16 days silang nandoon. Wala silang nakita kahit na anong mali. Wala silang nakita kahit na anong pwede nilang ikaso kay Pastor. Wala sa 16 days na nandoon yung mga pulis, ni isang miyembro walang lumapit para magreklamo na inaabuso sila. Bagkus yung libo-libo na mga residente at na mga taga Kingdom of Jesus Christ, mga workers, mga members, libo-libo, yung iba nga galing abroad. Mantakin mo galing Amerika, umuwi ng Pilipinas. Alam mo kung ano ginagawa? Nasa gate nagbabantay, umulan, umaraw. Imbis na sana pag uwi nila sa Pilipinas, spend na lang nila with their families. Alam mo ginawa nila, ganun sila kadedicated sa Kingdom of Jesus Christ. From the States, umuwi sila sa Pilipinas, nagbantay sila hanggang nandun yung mga pulis. At hindi na natin iisa-isahin pa yung mga paglabag dyan sa karapatang pantao ng mga taga KOJC. Dahil nakita nyo naman yan lahat kung anong klaseng kahayupan ang pinaggagawa nitong PNP sa KOJC. Pero ito lang ang masasabi natin, na nagtagumpay ang mga makakaliwa na ang property ni Pastor Apollo Kibuloy pasukin. Ang nakakalungkot, gobyerno na ngayon ang gumagawa nun para sa kanila. That is the saddest part. Gobyerno na ngayon ang gumagawa ng mga bagay para sa mga komunista. O, napansin nyo, pagkatapos, anong nangyari? O, hindi ba? Si Pangulong Duterte, tinitira ang mga komunista. Si Pastor Apollo Kibuloy, tinitira ang mga komunista. Tumulong sa NTF-ELCAC. Nagkaroon ng show dedicated para hindi ma-recruit yung mga anak ninyo sa kolehiyo ng mga legal fronts ng CPP-NPA. O, matatandaan ninyo yung laban kasama ang bayan netong Pilipinas kung mahal nila Ka Eric at saka ni Doc Lorraine Badoy. Yaan ang isa sa talagang masasabi natin lumaban sa insurhensya. Kaya tinrabaho ang prangkisa, sinara ang seminary. Noong nakaraan nga gusto pa sunugin na mga putang ina O hindi ba? Pero hindi tayo matatakot. Hindi tayo pasisiil. Putang ina nila. Lahat tayo mamamatay. Oo, walang takot mamatay. Sabi nga ni Pangulong Duterte kung mahal mo ang bayan mong Pilipinas at handa mong ipagtanggol ang Pilipinas, handa ka dapat mamatay para sa mga Pilipino. Kaming mga banateros, tandaan nyo, putang ina nyo, lagyan nyo kami ng bala sa ulo. Basta mabilisan lang, walang problema sa amin yan. Hindi tayo magpapatakot, putang ina, kaso-kaso lang. Demanda, puta, wala sa atin yan. Wala yan, putang ina, kahit ikulong tayo, walang problema yan. Oo, basta tayo, doon tayo sa prinsipyo natin, tatayuan natin yung para sa bayang Pilipinas. Lahat ng nagtatangkang sumira sa bayang Pilipinas, sumira sa future ng mga kabataan, kalaban natin yan. Dapat ganyan. So yun ang isa sa mga nangyari. And then pangalawa, etong kay Pangulong Duterte, inihatid si Pangulong Duterte, tinapon sa ibang bansa. Tapos si Harry Roque gusto nyong pauwiin. Mga gago ba kayo? Si Pangulong Duterte na walang kasalanan, tinapon nyo. Tapos si Harry Roque na pinagtataguan kayo, putangin na nyo. Gusto nyong hulihin. Mga gago ba kayo?
kung ano sana yung inyong sigasig. Kung ano sana ang inyong sigasig sa paghanap, paghabol kay Harry Roque para may uwi sa Pilipinas. Sana ganun din ang sigasig ninyo para may uwi si Pangulong Duterte sa Pilipinas, mga putang ina nyo. Alam nyo ba? Alam nyo ba na si Pangulong Duterte ay hindi hindi 100% yung kanyang health? Na katunayan, siya pa nga ay inaospital dahil nagmanas si Pangulong Duterte. Minanas. Alam nyo ba kung delikado ang manas sa mga 80 anyos na mga lolo't lola natin? So siya ay kailangang i-ospital dahil dun sa kanyang manas na hindi naman nararanasan ni Pangulong Duterte yun dito sa Pilipinas. Walang hiya kayo. Pag may nangyaring masama, alam mo, ipinatapon talaga ng mga komunista. Komunista pa din yan. Ito si Bongbong tanga kasi. Putang ina nito eh. Kung ito saan nag-iisip tong kupal na ito, hindi naman dapat yan papayag eh. Kaya lang putang ina nape-pressure ang tanga na yan eh. Dahil nga walang sariling paninindigan. Pucha, hindi naman niya talaga gusto yung impeachment eh. Hindi naman niya talaga gusto yung pagpapadala kay Pangulong Duterte sa dahig eh. Kaya lang dahil nga putang ina, napasok na ng komunista ang bayang Pilipinas, wala nang magawa tong gago. Akala niya, nakokontrol niya, nagagamit niya yung mga komunista para sa mga kalaban niya. Ang hindi niya alam, siya ang ginagamit ng komunista para linisin ng komunista lahat ng kalaban nila. Alisin. Sino-sino pa? Si Inday Sara, impeach. Si Bato de la Rosa. Si Senator Bongo, gusto nilang mawala. Bakit? Puta, parang malaya sila. Yan ang lagi niyong pakatatandaan. Yan ang lagi niyong pakatatandaan na lahat ng ito, lahat ng mga nangyayaring ito, ang may kagagawan nito, mga makakaliwa, nanalo na. At nananalo unti-unti ang mga makakaliwa. Kunyari, hindi nanalo yung mga ganito. Pero putya, yung mga mukha nila, nakapenetrate na sila sa gobyerno natin. Yung mga makabagong makakaliwa, yung mga pinagpasahan nila ng mga ng kanilang mga kapangyarihan, nakapenetrate na sa gobyerno natin. Tingnan mo. Hindi sila nahihiya. Etong Duterte Youth, ang mga nito binoto ng sa absentee voting, yung mga military personnel, ang binoto nila na party list, Duterte Youth. Kasi nga yung 3 seats niyan, puros mga kadete. Kadete ng PMA, kadete ng PNPA. Lahat yan ay kumbaga magre-represent sa mga uniformado. Sumantakin mo si George Garcia, hindi mo pa upuin. Yung representante ng mga uniformado, nakinig ka sa sa protesta ng kabataan na alam mo naman na komunista yan? Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin, pinatatakbo na talaga tayo ng mga komunista. No wonder si Pangulong Duterte ando naghihirap sa dahig. Alam ninyo yung possibility na si Pangulong Duterte hindi na makauwi sa Pilipinas? Malaki. Bakit? Matanda na yan eh. Anytime pwedeng bumigay. Anytime pwedeng ikamatay nung matanda yung lungkot doon in isolation. Hindi ba kasi si Pangulong Duterte all his life, gala yan eh. Nakikipag-usap yan kung kani-kanino. Diyan sa kanyang lugar. Kaya nga nag-mayor siya kasi gusto niyang mabumalik sa dati niyang ginagawa na makakapag-barabarangay siya sa Davao eh. Kaya lang itinapon ng mga hayop na itong pinakamasaklap, dinaya pa yung ating eleksyon. Nakabalik yung mga dilawan. Nangawala yung mga Duterte. Saan ka makakita hindi mananalo ang Duterte? Tapos ganito ang trust rating ni Pangulong Duterte. Ang sabi ni Pangulong Duterte, kalimutan nyo na ako kung hindi nyo iboboto yung Duterte. 63%. 50% si BP Sara. Tapos tatatlo sa Duterte ang pumasok. Putang ina, lokohin yung lelang nyo.
Wala na. Talagang magulo na ang bayang Pilipinas. Putsang inang yan. Napakagulo na ng bayang Pilipinas. Diyos mio. O eto naman sa presidential elections, tingnan ninyo kung sino yung preferential or preference ng mga Pilipino pagdating sa presidente. Anak ng tinapay, maniniwala ka na ang trust rating ni Inday Sara 50%? Ang trust rating ni Pangulong Duterte 63%. Tapos si Inday Sara 29%, 21% si Leni Robredo. Anak ng toklay yan. Alam na natin mga bossing na as early as now, itong mga putang inang survey firms na ito, itong mga hayop na survey firms na ito, as early as now, minamind conditioning na kayo. Talagang gusto ng mga makakaliwa, gusto talaga ng mga makabayan maibalik yung mga dilawan. Kaya makikita mo, pinalalakas nila si Leni Robredo. Wala pa nga nagagawa si Leni Robredo sa probinsya niya eh. Tapos gusto niyo na naman maging presidente ng Pilipinas yung hinayupak na yan. So at 29% si VP Sara, so 8% lang ang lamang niya kay Leni Robredo. Nagmamadali itong mga survey firms na mga kupal na ito kasi alam nila nanalo si Rodante Marcoleta dyan sa Senado. At si Rodante Marcoleta magpapanukala na bawal na maglabas ng mga survey results habang kampanya. Kaya ngayon pa lang, nagmamadali na mga putaragis. Nagmamadali ng mga hinayupak. Ngayon pa lang kinukondisyon na ang mga isip ninyo. Pero dito mo makikita, na kung magkakaroon ng eleksyon bukas ng presidente, putang ina, panalo si Inday Sara. Si Martin Romualdez, 6% lang yung may gusto na maging presidente siya. Puta, baka mga congressman pa yan. Diba? Ang aga-aga nila tayong pinapasakan ng politika. Ang aga-aga nilang pinalulutang to, puta, hindi pa nga umuupo eh. Yung mga nanalo ngayon 2025, puta, naglalabas na sila ng survey na ganito. Kinukondisyon na nila yung utak nyo, mga putang ina, mga tanga rin kasi kayo. Gusto nyo para kayong mga lulong na lulong. Putang ina niyan. Hindi nyo iniisip, napakarami ng problema ng bayan natin Pilipinas. Diyos ko po, ayan, yung tawag din eh. Yung mga tinuran ni Toby Chanko, puta, importante yun. Walang hiya kayo. O anong ginawa nila? Nagsalita si Toby Chanko sa sobrang inis sa kamera. Anong ginawa ni Toby Chanko? Binisto yung mga bayaran sa kamera. Anong ginawa nila, Bongbong? Dahil sa pagtatanggol niya sa pinsan niya, anong ginawa nila? Puta, kunyari meron silang rigudon. Hindi ba nakafocus tayo dun sa rigudon? Pero ang laki-laki ng issue noong binitawan ni Toby Chanko na mga bayaran dyan sa Kongreso na ang pinuno si Romualdez. Putsang ina. Yung media, puta, ni rumble na naman, tumutok doon sa ang press conference tungkol doon sa mga tinanggal, pinag-resign o nag-resign na ibinalik din naman. Ginagawa nila yon, gumagawa sila ng mga ganyang katarantaduhang ganapan para yung totoong issue malihis. Ano yung issue? Pucha yan. Importante yung mga information na binigay sa atin ni Toby Chanko tungkol sa bayaran. Yung impeachment ni VP Sara, ayaw daw ni Pangulong Marcos. Pinush pa din nila parang ang nangyari pa itong gagong Romualdez, inalok na. Inialok na sa mga congressman yung mga proyekto na putya hindi pa naman dapat yan magiging proyekto kasi i-review pa yan ng presidente. Kasi may veto powers ang president, di ba? So maraming mga projects na gusto ng mga congressman na ma-approvean na dahil syempre di umano ayon sa mga panaginip dyan sila kumikita sa mga proyekto. So ngayon, nape-pressure ang Malacanang dahil nga walang bayag ito si Bongbong. Dahil naialok na nung pinsan niya yung mga proyekto doon sa mga pumirma kay Inday Sara. Pucha yan, wala nang magawa yung presidente kundi ngumanga. Kumbaga, putsang ina, magtitinda siya, pagtingin niya, yung tindahan niya, walang laman.
O kaya kung may laman man, may mga nakalagay ng mga pangalan. Alam na kung kanino mapupunta yung produkto, pero putya, wala namang kita. Ipinangako yung mga bagay-bagay para doon sa pirma sa impeachment ni VP Sara. Yaan ang dapat nating tinututukan, mga bossing. Diba, yaan ang ano natin, yaan ang talaga naman mga kahindik-hindik na nangyayari sa bayang Pilipinas na hindi natin dapat inaano yan. Hindi natin dapat yan minamaliit. O tingnan nyo, ano na nangyayari sa Pilipinas? O kailan lang, putyang ina yan. Anong sabi ng United States? Ang sabi ng United States sa ano natin? Sabi ng Amerika, ano daw, mag-ingat ang lahat ng kanilang mga citizen. Naglabas ng travel history ang Amerika na mag-ingat sa Pilipinas. Pucha, imagine, naglabas ang China ng advisory sa mga Chinese mag-ingat sa Pilipinas. Kasi masyado kayong kinakawawa dyan. Ang tingin sa inyo dyan, mga walang kwentang tao. O ngayon, Amerika ang nagsabi, naglabas ng travel advisory sa mga citizens patungkol sa lumalalang krimen sa Pilipinas. Tapos sasabihin nitong punyetang marbil na ito na bumababa ang krimen. Amerika na nga mismo, kaibigan nyo na. Pinapaalalahanan lahat ng mga Amerikano na pupunta sa Pilipinas, mag-ingat kayo dahil lumalala ang krimen sa Pilipinas. Tapos sasabihin ng PNP chief natin, wala. Na bumababa ang krimen. Taga saang planeta ba ito si Marbil? Siguro ito si Marbil sa planetang tanga. Doon nakatira. Ito according dito, ito babasahin ko na lang Terrorists, ito sabi ng Amerika, terrorists and armed groups have carried out kidnappings, bombings, and other attack targeting public areas like tourist sites, markets, and local government facilities in the Philippines. Violent crimes are also common in the Philippines such as robbery, kidnapping, physical assaults. Protests happen in the Philippines and could turn violent or result in traffic jams and road closures with limited capacity of the local government to respond. Puta, ganyan ang tingin ng ibang lahi sa atin. Putang ina, dahil dito sa gunggong na Marcos na to. Ayan ang travel advisory ng Amerika sa Pilipinas. Mag-ingat daw dito. Tas sasabihin ni Marbil, bumaba ang crime. Mga tanga. O kita mo, kinontra siya ni Remulla. Sabi ni SILG Remulla, matino naman kasi to si Remulla. Putang ina to. Ewan ko kung anong pumasok sa kukote nito. Biglang naging satanas eh. Ang bait-bait naman yan. Maayos naman na DILG secretary yan. Mas maayos naman diyamak yan kaysa kay Abalos. Putang ina yan. Nung pinupuri mo na okay, mabait, puta bigla naging demonyo. Puta nagplano para padala si Pangulong Duterte sa ibang bansa kung di ba naman gago. Kala ko pa naman napakabait. So, binabatikos niya ang PNP. Sabi naman niya sa PNP na ang totoong survey manggagaling yan sa mga Pilipino. Tao ang dapat magsabi kung safe sila, hindi kayo PNP. Sila nagtatalo-talo eh. Anong tunay na kalagayan ng Pilipinas? Walang hiya na yan, massacre sa Cavite. Nakita ninyo flag racing? Flag ceremony, putya yan, nakadilaw silang lahat, yung bumarel. Doon sa barangay captain, nakadilaw din. Putang inang Pilipinas to. Ayan sabi nga flag ceremony massacre sa Cavite. Pagkatapos ng pamamaril, nagbaril sa sarili ang sospek. At idineklarang DOA sa taong gutom, api at sawimpalad na nagmamakaawa at hindi pinakikinggan. Baril na lang ang nagiging sagot. Pucha yan, bigla na nang binaril yung kapitan, tapos namaril pagkatapos binaril sarili. Tayo na ganyan na sa Pilipinas ngayon, tapos sasabihin nito ni Marbil, maayos. Tiyangin yan. Kaya wag nyo yung yaang reconciliation, yaang mga reshuffling. Puta, wag nyo pagtuunan ng pansin yan.
Oo, wag niyong pagtuunan ng pansin. Ang pagtuunan niyo ng pansin, yung bayang Pilipinas, yung kasarinlan natin, yung hustisya, yung dangal ng ating inang bayan. Yan ang unahin natin. Yung mga istoryang ipinalalabas nila, punyemas na yan, lahat yan diversionary. Diversion yan. Oo, tinagtatakpan nila yung totoong issue. Ano yung totoong issue? Mga magnanakaw silang lahat. O, anong ginawa nilang bago? O eto, ginawa nilang bago. Pucha, bagong spokesperson. Hindi ko nga alam kung ito, tumakbo ba itong konsihal. Alam ko konsihal ito hanggang 2022. So hindi ko alam kung tumakbo yan na konsihal ngayon kasi natapos yata termino nito 2022. Tapos naging spokesperson ito ni Hani Lacuna. Ito anak to ni Abante, ito yung madaldal, yaw-yaw ng yaw-yaw. Doon sa 6th district kaya natalo yung tatay niya. O dahil sa ingay ng bunganga niya. O so ngayon mga bossing, ano ang intention nila? Bakit nila hinire ito? Puta palingkera na nga yung spokesperson ng Malacanang. Nagdagdag pa kayo ng panibagong palingkera dyan sa Kongreso. Anak ng tinapay, ano to? Ex-deal ba ito? Dahil natalo si Abante. Kaya gusto nila, nasa kamera pa din sila, kaya utang na loob. Dahil sa galing ng performance ni Abante dyan sa... Ito, tanong to ha. Dahil sa galing ng performance ni Abante sa Quadcom at saka dyan sa Tricom at saka dyan sa Commission on Good Government. Kaya ba maganda yung kaya pwede siyang mag-request na, uy, kunin nyo naman yung anak ko dito. Ang ina niyan, magtrabaho nga kayo nang wala sa gobyerno. Gusto nyo, sarap na sarap kayo sa pera ng taong bayan Sarap na sarap kayo sa sweldo na galing sa taong bayan. Hindi nyo naman pinagsisilbihan ng taong bayan. Anong gagawin nitong mokong na to dyan? May panibago na naman silang aso na kakagat kay Inday Sara. First order of business niyan, pustahan tayo. First order of business niyan, pag yan nag-press con, puta binabanatan yan mga Duterte. Nakita niyo yung nakita niyo yung mga nangyayari sa Pilipinas, nagpalabas ng mga survey. Aga pa lang kinukondisyon na, aga pa lang politika na. Kakapanalo pa lang, putang ina, hindi mo na magtrabaho, politika na. Naglagay ng isang tao dito diyan. Sinong babanatan yan? Si Inday Sara. Pusta tayo. Pusta tayo na unang buka ng bibig nito si Inday Sara Duterte. Ganyan yan. Parang si Claire Castro din yan. Sabi ko nga, palengkera yung nasa Malacanang, palengkera din nilagay sa Congress. Utang ina niyan, wala na mangyayari talaga sa bayan natin kapag kaganyan ng ganyan. Pero huwag kayo mag-alala. Sabi ko nga sa inyo, unti-unti, the power shift is, hindi mo mamamalayan. Mabilis nang matatapos tong 2025, 2026, putyang ina. Lahat yan magsisipagpuntahan na kung sino yung nakikita nilang malakas sa 2028. Hindi pa naman may impeach si BP Sara. Patay. Patay tayo dyan. Pero yun nga, hindi tayo magkakaroon ng malinis na halalan kung hindi natin nirereklamo yung mga kabulastugan dyan sa Comelec. Pero itong pagiging spokesperson netong aling ito, abangan natin. Tingnan natin kung gaano siya magiging kaepektibo. Para banata ng mga Duterte. So ayan yung mga nakikita niyo yung mga pagkakasunod-sunod. Hindi ba? Kaya ayan. Yan ang natin. Wag nating hayaan na tayo ay malibang. Ang totoong issue ng ating bayang Pilipinas, itong mga ganitong circus na ginagawa nila, yan mag-hire ng mga kusino-sinong mga kupal. Walang mga napatunayan pero gusto nila pakinggan ng taong bayan. Kung sino-sino yung mga hina-hire nila na yan, huwag niyong isipin yan. Focus tayo mga bossing, ilabas natin lahat ng baho ng mga buwisit. Lahat ng korupsyon, lahat ng issues, huwag nating kalilimutan. Let us make a list of all the issues na kailangan nilang sagutin sa atin. Wala dinaya tayo sa eleksyon. Hindi tayo pinalusot dahil nga
Alam nila na yung mga matak mo, inilaglag mo si Pastor Kibuloy at si Rodriguez, iyan ang papatay sa mga korap. Ay, syempre, sino ba naman ang gustong korap na putang ina, pumasok yung mga anti-korap? O di syempre, pipigilan nila yan. Sa abot ng makakain nila, baka sila pa yung unang masampulan. Oh, hindi ba? Oh. Kaya ito mga bossing, speaking of yung ating election, wag nating kakalimutan yung dayaan sa election. Kaya ito, hinanda ko itong video na ito para panoorin ninyo. Matinding batikos ito ni Attorney Topacio sa diyan kay Garcia. Oo, ayan na nga eh. Kasi 'di ba, alam naman natin na si Garcia ay dating election lawyer ni Marcos. Sila ang naghanap ng mga loopholes, butas, pandaraya noong panahon ni Robredo. Na natalo sila, kaya yung mga nakita nilang mga pandurugas, hindi malayong ginawa nila para sa advantage nila. Kita nyo naman, overwhelming yung botong nakuha ni Bongbong nung nakaraan. Oh, hindi ba? Overwhelming yung botong nakuha ni Bongbong nung nakaraan. Galit na galit ang mga Pilipino ngayon, tapos magugulat ka, 27 million lang. Ang nakuha ang boto ni Bongo, putang ina yan. Hindi tayo naniniwala, plus the 17%. Paano yan? Nasa 40 million. History sana yung boto na nakuha nito ni Bongo. Naniniwala ko yung 17 million na overvote na hindi nabilang. I believe na at least 80% yan sa Duterte. O, pakinggan natin ang sasabihin ni Topacio patungkol sa issue ng eleksyon sa atin. Wag natin tong tatantanan mga bossing. Parang awa nyo na. Pag binitawan natin to, ito na lang yung ating pag-asa na marinig. Kung mawawala pa itong eleksyon sa atin, wala na. Wala na tayong pag-asa mga Pilipino. Pakinggan natin tong balitang to. Bad idea na yung abogado ng Pangulo ang i-appoint bilang chairman ng COMELEC. Bakit? Because we lawyers, alam ni Attorney Harold yan, we are bound by a certain set of principles, one of which is conflict of interest. You cannot go against a client even after the lawyer-client relationship has ended. That's the bedrock principle. Sagrado po sa mga abogado yan. Paano si George Garcia? He was very active as an election lawyer. Ang dami niya naging kliyente, not only the president. How is he going to deal with the situation when a former client goes before the Commission on Elections, which he heads? Kahit mag-inhibit na siya, sabihin natin mag-recuse siya sa proceedings, there will always be a cloud. Number 2, yung mga actuations po ng ating COMELEC, sad to say, do not inspire confidence. Hindi lamang yung Duterte Youth, alam na natin, kung nandoon naman po sa petition at nasabi na ni Chairman yung lack of due process. Kasi nasa Omnibus Election Code, totoo naman po, you can suspend a proclamation. But only when evidence is strong. Pag sinabi mong suspended ang proclamation, when evidence of guilt is strong, you have to state the law violated and the facts that led you to conclude that evidence of guilt is strong. That is an integral part of the due process clause of the Constitution. You have to be informed. The law must inform you, it must hear you before it condemns you. Dito walang hearing. And the suspension is not even based on strong evidence as provided for in the law. It is based on serious allegations. Allegations. Sinabi na ng ating Korte Suprema, accusation is not synonymous with guilt. Serious allegations. Are you effing kidding me? Etong kasama natin sa SMNI, sinabi ko, oy, rapist ito. Is that not a serious allegation? Nasaan ang proof ko? O ito, mamamatay tao ito, murderer. That is a serious allegation. Where is my proof? Ibig mo sabihin, he will have to face the consequences of the allegation just because it is serious? Plus, yung equal protection clause.
persons similarly situated must Yan yung sinasabi natin na ito talaga yung dapat na nangyayari. Presumption of innocence. Pero ang problema kasi, yung mga taga-gobyerno, it only applies to them. Oo, sa kalaban nila, no, there's no presumption of innocence. Kapag ka, patangin na may kasalanan kagad yan. Sanction kagad yan, ganun eh. Kasi nga, nagkaroon na tayo ng ugali na ganun eh. Yung parang, okay na lang yung pasukin mo simbahan, babuyin mo simbahan, okay na lang na ipakulong mo yung tao, okay na lang nakasuhan mo na ng basta. Oh, ikaw ay isang halal ng taong bayan, tapos balat sibuyas ka. Parang okay na lang tayo sa ganun eh. Okay na lang tayo magturo na magturo. Parang lahat tayo presidente ng Pilipinas eh. Parang lahat tayo hari, parang lahat tayo Diyos. Kasi tingnan mo tong Comelec, para talaga silang Diyos. Sila ang nagdidesisyon ngayon. Putang ina kung sinong uupo. Gago ka ba? Ang nagdidesisyon kung sinong uupo, taong bayan. Bumoto yan eh. Wala kang karapatan na pigilan yung gusto ng taong bayan kung ang lumabas sa eleksyon, ito, puta, iupo mo. Tangina, hindi ka Diyos. Nilagay ka dyan to oversee, to manage the elections. Hindi ka nilagay dyan para maging huwes. Ngayon, napakaraming election protest under your table. Napakaraming election protest under your table. Hindi mo na-actionan yan during campaign. Nailagay yung mga pangalan na yan sa balota, then that's final. Pag nanalong mga hayop na yan, you have no choice but to proclaim them because yan yung gusto ng taong bayan. Ngayon, kung yung reklamo ay valid, o di saka mo sanksyonan. Pero iupo mo muna. O kasi may mga legal remedies yan kung di ka ba naman tanga. Voice of the people is pinaka-importante yan, mas importante yan kaysa sa konstitusyon natin. Yung will of the people, because ang Pilipinas ay Pilipino at ang gobyerno ay sa Pilipino. Sila ang magsasabi, ako ang nagbabayad ng buwis, ako ang nagpapakahirap, nagpapakakuba para sa bayang Pilipinas. Ako ang isa sa mga workforce ng bayang Pilipinas. Therefore, pag pinagsama-sama mo ang aming mga bosses at lahat kami pare-parehas ng gusto, puta, makinig ka. Wala kang karapatan kahit sino ka pang Poncio Pilato ka, napigilan mo yung boses namin. Kung majority ng mga Pilipino sinasabi, itong gusto kong malagay dito sa posisyon, wala kang kapangyarihan, karapatan, kahit gaano pa kakapal ang pagmumukha mo, kahit gaano ka pa kademonyo, wala kang karapatan para pigilan yung will ng taong bayan. similarly treated. Iba yung sa Akbayan, Gabriela, serious allegations, recruitment para sa insurgency movement, armed insurgency kasi Diba, seryoso yung allegations dyan sa, tama, yung armed insurgency. Si Joe Masison mismo ang umamin. Etong mga makabayan na ito, LFS at kung ano pang mga organisasyon sa Pilipinas, itong mga ito ay legal front. Therefore, konektado sa CPP, NPA, terorista na yung mga yan eh. O di, putangin ng yan, kung konektado ito sa terorista, di terorista rin sila. Yan ang malalaking kaso sa Pilipinas. May kaso ng rebellion, kaso ng ambush, murder, damage to property, harassment. O di ba, yung kung ano-ano pang kahayupang ginagawa ng mga yan. Ultimong pinuno na ng komunismo ang nagsabi na kanila itong mga to. Ba't nandiyan dyan pa rin? Puta George Garcia, namimili ka eh. Tsaka tagas ng mukha mo. Yung Duterte Youth, yung mga ano niyan, yung mga sabi ko nga sa inyo, yung nangyaring pagboto ng mga kapulisan natin sa sa mga Duterte, indikasyon yan na talagang ang nanalo sa bayang Pilipinas, ang nanalo sa eleksyon, Duterte. Kasi yung mga pulis na nga lang na hindi nakakapagsalita, yung mga pulis na ginagamit para gawin yung kanilang mga gawaing kriminal
Galit sila sa mga amo nila. Sumusunod lang sila sa mga amo nila na gawin yung mga illegal na mga aktibidades dahil trabaho nila at pwede silang mawalan ng kita dahil kapag hindi sila sumunod. O anong nangyari? O nung eleksyon, military personnel, police, sundalo, Air Force, Navy, Marines, lahat ng uniformado ang binoto Duterte. Ibig sabihin, lahat ng uniformado ang binoto si Pangulong Duterte. O iba tatalo. O so ito'y sampal. Ito'y malaking sampal sa DILG Kupal, sa DOJ na demonyo, sa PNP kanyang kay Marbil at kay Torre na mga matitigas ang muka. Ito ang patunay na putang ina, napipilitan lang yung mga pulis sumunod sa inyo dahil kayo yung mga amo nila. Pero kung sila papipiliin, putang ina, balita ko nga nagja-jogging daw sa Krami. Etong si Torre, wala daw sumasabay kahit isa. Wala daw security yan, nagja-jogging lang daw yan dyan. Walang kaibigan. Dirin-diri daw sa kanya yung mga kapulisan. Kaya kanino siya nagpapasaklolo? Nagpapasaklolo siya sa VACC, sa CHR, doon siya nagpapasaklolo. Gustong-gusto yung ginagawa ko. Pero tanungin mo yung mga pulis, putang ina, kung gusto ba yung ginawa mo? Hindi. Bakit? Sino binoto nila? Si Pastor Kibuloy. Kapal ng mukha mo. Si Pastor Apollo Kibuloy ang binoto ng mga pulis mo. Yung mga ginamit mo para babuyin yung KOJC, ang binoto nila si Pastor. Ibig sabihin, lahat ng ginawa nila doon, ayaw nila. Makapal lang ang mukha mo talaga. Government, pinapatay na pulis sa sundalo, nagre-recruit ka, pati yung recruit na papatay. Hindi mo maseryoso yun? O bakit hindi suspend? The allegations are serious and the allegations were made by agencies of the government such as the NTF, LCAC, and the Office of the Solicitor General. Di ba maseryoso yun? Suspend mo rin, di ba? Yan ang nangyayari. Aside from Duterte Youth, ang daming kapwitan na ginagawa ng ating COMELEC. Ito na lang. Ito, prime example. This good-looking guy beside me. He was ranting and raving about a defect in the process. Yung pagkonekta ng counting machine. Anong ginawa? Instead of addressing the concern, pinagdidimanda. Yung ba attitude ng COMELEC? Kinasuhan, pinadidisbar, pinatatanggal as a certified public accountant. Pinapadisqualify pa. Pero, yung sinasabi niyang problema na dapat huwag i-connecta, sinunod ng COMELEC. Di ba? Sinunod. Anong problema mo, Mr. Garcia? Susundin mo, ba't dinimanda mo? Tama naman pala. That is an explicit admission that he was right. Why is he facing charges? Why is he facing disqualification based on alleged fake news? Bakit ganon? Ito pa ha. Kita nyo kung anong double standard ng COMELEC. Sa Negros Oriental, si Janice Degamo, sapagkat kaalyado ng gobyerno, di ba? Saan ka nakakita? Iniimbestigahan ng Department of Justice yung murder ng asawa. Dapat kwasay. Yan. Isa ito. Nabanggit nga ito sa show natin kahapon. Si Janice Degamo, mayor ng Pamplona. Ibang distrito yon. Tumakbo siya ng congressman sa ibang distrito. Puta ina, nanalo siya. So ngayon, mayor na siya ng Pamplona. Pagtapos niya, congresswoman naman siya ng ibang distrito. Paano nangyari? Na naging residente ka ng 2 lugar. Kailangan permanente Gago, di ba? Tapos tingnan mo, yung kalaban ni Romualdez sa may Leyte. Dinisqualify nila dahil mali daw yung address, hindi daw mapatunayan na doon nakatira. Utang ina niyan. Samantalang ito, si Janice Degamo, nanalo pang congresswoman, hindi naman taga roon, taga Pamplona. Tarantado ka, di ba? Di ba tarantado ka? O ito na lang kay Tulpo. Mantakin mo, nandugas. Meron pa tong kaso, meron pa guilty pa to sa kasong libel, nandugas pa.
hinahabol ng Amerika dahil binudol sila. American citizen, Filipino citizen pa. Putang ina, naging congressman pa. Naging senador pa. Samantalang kaya nga hindi na-confirm ng Commission of Appointment yan dyan sa DSWD. Dahil nga hindi Pilipino. Tinan mo Tinan mo. Anong kailangan para tumakbo ka sa politika? 3 lang. Una, Pilipino ka. Pangalawa, marunong ka magsulat at magbasa. Tsaka healthy ka. Yun lang. Muntuantakin mo, kailangan Pilipino ka. Yun lang ang rule. Puta, sumablay pa ang Comelec. Hindi Pilipino si Tulfo Amerikano nga. Naging sundalo pa nga Papaanong magiging Pilipino yung putang ina niyan? Gago talaga Judicial yung stand ng DOJ pag preliminary investigation. Iimbitahin mo sa party sa Malacanang yung widow kasama yung presidente. Ang presidente, alter ego niya yung DOJ. Paano mong papafine si Tebes na walang probable cause? Nakikihalubilo ka doon sa complainant. Etong Negros Oriental, baka hindi nyo alam, pero hindi ina-adoption na ng Comelec. Si Janice Digamo, mayor ng Pamplona, nasa 1st District. Tumakbo siyang congressman ng 2nd District. We all know that before you can run for Congress in a district, you have to be a resident there for at least 1 year. Paano yung mayor ng bayan na nasa 1st District, residente ng 2nd District? Di ba? Ibig mo sabihin, hindi siya residente ng 1st District, paano siya naging mayor doon? Wala siya ron. May disqualification, inaksyonan ba? Wala. Yun, obvious. Factual. The facts are not disputed. Dinisqualify ba? Hindi. Diba? Yan ang problema sa Comelec. In closing, the Comelec should be the agency of the government which was elevated to a constitutional level. Kaya nga, impeachable lang yan May independent, 7-year term. Hindi pwedeng tanggalin. Elevated to the rank of a constitutional body in order for it to be able to accurately ascertain the will of the people. The will of the people. Because sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. The Comelec cannot substitute its discretion for the will of the people. Hindi pwedeng sila nagsasabi ng will. 2 milyon, hindi mo po proklama. Nanalo, Vice Mayor, will of the people, di mo po proklama. Hindi pwede yun. The spring cannot rise higher than the source. Ang source ng power ng Comelec is the sovereign will. When you become the obstacle to implementing the sovereign will, ikaw na ang may problema. Hindi na yung taong bayan. So this should serve as a wake-up call to the Comelec, including the call of the President para mag-resign yung gabinete. I am still skeptical about that move actually, kung talagang sincere. Actually, there is such a credibility gap between the President now and the people na kapag sinabi ni Pangulong Marcos, ngayon ay Biyernes, baka i-fact check mo pa sa Google. Yun ang masaklap. Tayo na ganun nakasinungaling si Bongbong Marcos na kahit na factual na yung sinasabi niya, the boy who cried wolf. The boy who cried wolf, yung putyang inang yan. Dahil sa katarantaduhan kasinungalingan niya, wala nang naniwala sa kanya. Ganun si Bongbong na pag sinabi niya Biyernes ngayon, putang ina Biyernes ba ngayon, baka Sabado na. Ganun siya kasinungaling. Ganun kabulok ang reputasyon ni Bongbong Marcos, lalong-lalo na sa mga lumalabas sa kanyang bibig. Sabi nga ni Winnie Monsod you should look at what he's doing. Huwag kang makikinig sa kanya. Kasi lahat ng sinasabi niya, kabulastugan. Tingnan mo yung ginagawa niya. Yun talaga siya. He is a Machiavellian. Yan nga yung sinasabi niya noon Tinanong siya ni Clarita Carlos, "Are you a Machiavellian?" Ang sabi niya, "Yes, I am a Machiavellian." You know what a Machiavellian is?
He'd rather be hated than loved. Basta masunod lang siya. Wala siyang pake sa nararamdaman mo. With no regards, wala siyang pakialam sa buhay mo. Basta magawa ko yung dapat kong gawin. Magustuhan mo hindi, paki ko. Ako ang boss. Ganon katindi ang credibility gap ng Pangulo. Tignan natin kung sinong ire-retain niya. Tignan natin kung yung mga weaponized na agencies like the Department of Justice, blatant. Yan Department of Justice, na-normalize na niya ng warrantless arrest. Hindi lang kay Pangulong Duterte. Abuse of the implementation of a search warrant sa Kingdom of Jesus Christ. Doon sa Teves, Cassandra Leong, inamin in a case that we have. Kino-cross-examine ko yung NBI agent, inamin niya. Walang warrant, walang kopyang warrant, walang pinakitang warrant. Nag-obey sila sa order ng direktor na arestuhin si Cassandra Leong at i-detain ng 5 araw sa NBI without a warrant issued. Sabi mo, ganyang kademonyo? Utang ina, ganyang kademonyo ang gobyerno natin ngayon. And this is just the tip of the iceberg. Ito yung mga nalalaman natin. Ano yung nangyayari sa ilalim? Marami pa. Mas marami pang anomalya. Ayan kasimple-simple Yan yung sinasabi ni Topacio. Halos involved lahat si Topacio sa mga kaso na yan. Warrantless arrest, putang ina yan. Alam mo ba, noong 70s, huhulihin ka ng polis, sasabihin niya. Sa barangay ka na magpaliwanag o kaya sa presinto ka na magpaliwanag. Ano kasalanan ko? Sa presinto ka na magpaliwanag. Alam mo ba na binabalik nila yan ngayon? Tinanggal nga yan ng current constitution natin, yung ganyan. Na sa presinto ka na magpaliwanag, yung huhulihin ka ng wala kang kaalam-alam. Hindi mo alam kung ano yung kaso. Ganyan yung nangyari kay Pangulong Duterte. Ganyan ang ginawa ni Toring gago Sabi ni Torre, idemanda mo na lang ako. Either we do this the hard way or the easy way, dadaling kita sa dahig. Doon na kayo mag-usap-usap. Gagawin ko yung trabaho ko by all means, kahit anong paraan. Kahit kalad ka rin pa kita. Hindi ba? Ganun siya. Pero tama ba yung proseso? Pinapaliwanag sa kanila ni Duterte yung proseso? Yung mga legal remedies, pinaiintindi sa kanila. Pinakinggan ba niya? Hindi. Bakit? Utak kriminal kasi sila Yung 1987 Constitution, yung bagong Constitution, di ba, inamend yan, yung bagong Constitution, pinagbabawalan yan yung habeas corpus nga Pinagbabawalan na, di ba, sa Amerika nga can I have your name? I'm not obliged to answer you. Di ba? I'm not obliged to answer you. Am I under arrest? Am I detained? Am I being detained? What's my case? What's the reason why you're asking for my name? May ask for your ID? What's the reason why you're asking for my ID? Am I doing anything unlawful? I'm just standing here. Is there anything unlawful that I'm doing? Ganun yung yung mga Amerikano Ayan ang lagi kong pinapanood sa social media ngayon yung mga yung mga mapang-abuso ng mga pulis sa ibang bansa. Sa Pilipinas, putang ina, sagad-sagad. Takin mo, ni-raid mo yung isang sagradong simbahan, banal na dako, kinubkub mo ng 16 days gamit ang warrant of arrest na hindi doon sa taong hinahanap mo. Na address ay Pasig, tapos doon kayo na malagi, naghukay pa kayo ng malalim, winarak nyo pa yung simbahan, putang ina niyan, saan ka makakita ng ganyan? Tapos, walang probable cause, putang ina talaga. Wala daw probable cause si Marbil at saka si Abalos, walang probable cause doon sa malicious mischief na kaso nila. Ganyang kagago sa Pilipinas. By a court. Ang hawak nila yung detention order ng House of Representatives, in which case it should have been turned over immediately to the House. Anong dahilan nila? Wala doon mapag-turn over. 5 araw, walang tao sa House of Representatives, hindi mo ma-turn over yung tao. That's arbitrary detention. That's a criminal offense. Pero normal na
Tignan natin kung i-retain nila si Boying Remulla na ginawang blunt weapon ng administrasyon for the persecution of its political enemies. Tignan natin. Depende sa i-retain ng Pangulo, makikita natin yung kanyang sincerity. Tignan natin kung mariretain si Larry Gadon, Presidential Advisor for Poverty Alleviation, under whose watch self-rated hunger and self-rated poverty soared to record highs. Tignan natin. Tignan natin kung mariretain niya sa agriculture. Na nagkakandaloko-loko yung supply ng basic commodity, which is rice. Tignan natin kung sinong re-retain, kung sinong hindi. Then, we will pass judgment. At pag hindi pa naayos ng Pangulo ito, eto na naman, baka last opportunity na niya to regain whatever shred of credibility he has left. Whatever prestige Wala. of Marcos name has left. Tignan natin kung kakayanin niya. Oh, wala. Ibig sabihin, wala. Hindi ba napakaganda nitong mga sinabi na ito ni Atty. Topacio? Ako bilib na bilib ako rito sa abogan to. Napakagaling nito. And he really knows what he's saying. At hindi lang niya sinasabi ito dahil meron siyang political bias. Sinasabi niya lahat ng ito because it really happened. It really happened and it is happening. And this is the kind of Philippines that we have now. Ito yung Pilipinas na meron tayo, and if we will keep quiet, if we will not say anything, if we will keep mum, if we will keep quiet, walang mangyayari. The Philippines is going to the dogs. Hindi ba? Kaya laban lang tayo, palag lang, walang susuko. Maraming salamat sa inyong panonood. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, wala